And this is your first Friday special episode 30, 39, 30, 40, and 30, 41. Tanungin natin, ito yung orasan, no? Orasan ng universe. Kung ano ba yung meron sa araw na ito, Friday, first Friday, no? Mensahe niya kung para sa lahat-lahat. Kung kailan ito dumaan sa FYP nyo, yun yung message ninyo. So, una, dito tayo. Vitality, lagot. Pangalawa, endure. Ay, ang pangatlo, rest after labor. Okay. So, di ba? Yung vitality kasi, ito yung pagiging alerto mo. Mentally, emotionally, spiritually, and kung ano pang meron sa buhay ng aspeto. Di ba? Ito yun. Yung pagiging handa mo, pagiging matapang mo, pagiging ikaw mismo sa sarili mo. Tapos yung pangalawa dito, sinasabi endure. No? You know, may owl. Okay. Yung pag-endure na dyan, ang sinasabi niya is, ano mo yung sarili mo, i-include mo yung sarili mo sa mga plano mo sa buhay. Isama mo yung sarili mo sa lahat-lahat, no? Halimbawa, nagtatrabaho ka. Kalimitan kasi, lalo na pag panganay, minsan nga hindi na panganay basta breadwinner ka, sasabihin mo, di bali muna na hindi muna ako makabili ng damit, di muna ako makabili ng ganito, uunahin ko magulang ko, kapatid ko, ganun, di ba? So, walang silbi. Doon nang gagaling yung pagkawala ng gana ni universe na bibigyan ka pa ng sapat na blessing sa buhay dahil alam ni universe na hindi mo rin gagamitin sa sarili mo. Hindi mo rin i-enjoy. Kasi sasabihin ni universe, binigay ko nga sa iyo ba't mo binigay sa iba? Di ba? So, dapat, kung tumanggap ka ng sahod, magtira ka ng sahod para sa sarili mo. Kung meron kang planong bilhin para sa kapatid mo, magulang mo, bumili ka rin ng something para sa sarili mo. And then right after that, sa mahabang panahong nagtrabaho ikaw, sa mahabang panahong tumutulong ikaw, sinasabi din ni universe, ipahinga mo rin sarili mo. No? Ipahinga mo. Kasi tao ka lang Diyos nga, nagpapahinga, ikaw pa. Diba? So, meron pa akong gustong i-hitch dito. No? Kasi kalimitan sa atin, sa sobrang pagmamadali nating yumaman, pagmamadali nating maabot yung pangarap natin sa buhay, nakalimutan nating magpahinga. Kaya na minsan, ito yung naging dahilan, kaya namamatay biglaan yung iba. So, ngayon sasabihin ko na dadagdag natin dyan. Yung panahon kasi ng pagtawag nito, halimbawa sa relasyon, kasi ito yung pinaka-excited tayo kasi excited ang lahat sa ganitong topic. Halimbawa, naikasal ikaw, no? And then few years later na-realize mo na yung taong pinakasalan mo hindi pala panghabang buhay. Hindi pala siya yung nilalaman ng puso at isipan mo na magbibigay ng magandang tatak at magandang marka sa buhay at alaala. So, meron kang ibang taong minahal. Ngayon, problema mo, di ba? Kasi, naikasal ka Problema mo problema mo sa asawa mo, problema mo sa magulang mo, sa anak mo, sa mga manugang at kapatid ng asawa mo. Dami mong kalaban dyan, pati mga marites. Ngayon, sinasabi endure. Kung ibig sabihin dito, ba't mo iisipin ang sasabihin ng magulang mo, magulang niya, kapitbahay mo, kapitbahay niya, kung ang kailangan lang naman kayong dalawa mag-usap, no? Yung mga anak nyo, kayo na mag-usap doon, kausapin nyo ng masinsinan anak nyo, huwag nyong i-brainwash. Ganun. And then,
Kasi alam mo, dito nasasabi na, di ba, kapag kalaban mo ang tadhana, wala kang magagawa. Kapag hindi kayong itinadhana, magsama man kayo ng 20 anyos, at dumating pa din sa isang cycle na kailangan niyang puntahan yung nakatadhana para sa kanya, iiwan ka pa din. Ganun yun. So, bago ka magdesisyon magpakasal, bago ka magdesisyon ng magka-live-in ka, itanong mo muna, magpahula ka. Ito ba yung tao o hindi? Tama ba na itong pakasalan ko o hindi? Kung ikakasal kami, gaano kami katagal? Kung magiging live-in kami, gaano kami katagal? Dapat may ganun kayo para hindi na kayo magsayang ng lahat-lahat na gastos, hindi ka na magsayang ng effort mo sa emosyon mo, at maiiwasan na masasaktan ka kasi naihahanda mo sarili mo. 'Di ba? And then, hindi na siya ganun kabigat. Kasi pag sinabi sa'yo na, halimbawa, may manliligaw sa'yo, sige, ligawan mo ko. Sasagutin kita, pero subukan muna natin sa loob ng 3 buwan. Kapag maganda ang takbo ng relasyon natin, renew natin 3 buwan. Hanggang sa sige na renew, hanggang sa matuto at malaman nyo ang ugali ng bawat isa. Kasi never mong madidiscover ang totoong pagkatao hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong. Lalong-lalo na sa larangan ng kalinisan, pagtitipid, masinop, pagiging masipag, maalalahanin, at mapag-alaga. Ito yung mga issue na hindi lahat may ganyan. So, well, kamalasan ng iba, nakapag-asawa ng mabunganga, mga tsismosa, yung tamad, batugan, no, mabisyo, sugarol, ano pa ba? Mga ganun. So, hindi naman kailangan tiisin yun eh. Kung ako lang hindi kailangan tiisin yun. Ipahinga mo sarili mo. Kung kailangang iwanan mo, iwanan mo. Kung kailangang isuko mo, isuko mo. Ganun lang yun. Para makapagpahinga ka. Hindi naman magulang lang, kapitbahay lang, tsismosa lang yung nagsasabi. Tiisin mo, alang-alang sa pamilya mo, para hindi kayo maantawag doon. Maging broken family. Well, sa mata ng ibang tao, buo kayo. Pero sa puso't isipan ninyong dalawa, wasak na. Wala na. Kasi, yung isang relasyon, never mong matatawag na relasyon kung hindi ka na nire-respeto. So, bakit ka pa magtitiis kung hindi ka na talaga nire-respeto, di ba? Kasi walang luwagas na pag-ibig at pag-iibigan kung yung tao walang respeto. So, huwag kang maniwala kung sinisigawan ka, binabato ka, pinapahiya ka sa lahat-lahat, at lumalaban siya, yung parang nagmamalaki pa siya na lumalaban siya sa'yo, sa harap ng tao, binabastos ka, sinasagot ka, pinupost ka sa social media, etc. etc. Huwag ka nang maniwalang mahal ka nun. Kasi dun mo makikita kung gaano siya ka-plastic, kasinungaling, kabalimbing. Kasi may mga asawa or husband na maganda lang ang kondisyon pag nabigyan ng pera. Pero pag wala ka nang naibigay at may hiningi sila, ayun, puro tampo. Ikaw naman, maghahanap ka ng mauutangan para ibibigay sa kanya at matuwa siya, di ba? Ganun. Itanggalin niyo yung ugaling ganyan. Kung gusto niyang bumili ng gadget, di maghanap siya ng pera, di ba? At may tuturo ako sa inyo para males yung stress niyo. Kung sino yung nangutang, siya dapat magbayad kahit mag-asawa pa kayo. So sabihin natin si husband nagtatrabaho, nagbibigay naman ng sustento. Si wife hindi marunong mag-budget, puro utang-utang. Yung solusyon ni wife, puro utang. Pag nalubog sa utang at hindi nabayaran, si wife ang ibayad nyo. Ganun lang yun kasimple, para walang problema. Kasi kung nagtipid siya, walang utang. Diba?